Igang sisimula na sa susunod na buwan ang rehabilitasyon ng EDSA at kaugnay niyan ay iba pang issue sa transportasyon. Makakapain naman natin live dito sa studio si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga po. Bagamat ang talagang may hawak dito sa EDSA rehabilitation, nakatutok dyan yung DPWH. Pero sa panig ng inyong departamento, dahil maapektuhan yan yung mga sasakyan ng ating mga pasahero, ano po magiging papel ng inyong departamento dito sa proyekto? Malaking proyektong itong EDSA rehabilitation. Opo, napakalaking proyekto po talaga to, no? First in the last almost 50 years po ata itong gagawing overhaul ng EDSA. Tayo po'y sumusuporta sa DPWH dito. Unang-una, para masiguro na yung busway carousel natin sa EDSA, tuloy-tuloy pa rin ang andar niyan at serbisyo niyan sa mga kababayan nating commuter, kahit na rini-rehabilitate o ino-overhaul yung EDSA. So, ang mangyayari po dyan is, dedicated pa rin po yan, pero medyo iuusog po natin, no, yung lane. Kasi ang magsisimula po kasi ang rehab ng DPWH sa innermost lane, southbound and northbound. So, uusog po yung ating EDSA carousel ng isang lane at syempre mababawasan palabas po. Palabas, palabas. Kaya po mababawasan po talaga ang mga lanes natin para sa mga sasakyan. Pero para nga po maibsan yung traffic kahit papano, although syempre wala tayong magagawa dyan habang ginagawa yan, talagang magta-traffic tayo. Lalo tayong magta-traffic. Meron pong mga gagawin ang gobyerno kasama ng DPWH, ang MMDA at ang DOTR. Sa DOTR side po, magdadagdag po tayong mas maraming bus sa busway natin para mas marami po ang makakasakay. At siguro hindi na nila kailangan magsasakyan muna habang pribado, no? Magdadagdag po tayo ng mga bus sa busway. At saka, yun nga po, nung Lunes, nagdagdag pa tayo ng isa pang trend sa MRT. Para lalong dumami yung kapasidad ng MRT natin at lalong bumilis yung hindi naman masyadong mahirapan yung mga dapat talaga yun pagandahin natin yung public transport para ma-discourage yung ibang bumili pa ng mga bagong sasakyan at makadagdag sa traffic. Kasi mas mabilis naman po talaga yung mass transit. Oo. Dito pong Holy Week, nagsagawa kayo ng random drug testing sa mga bus driver, pati konduktor, Anong resulta? May mga nagpositibo po kasi. So, anong mga plano ng DOTR sa kanila? Yan po. Napakaganda po nung tanong nyo, Igan. Kasi after this po, diretso po ako ng LTO. May malaki po kaming announcement. Ano po yung baka pwedeng mauna na? Opo. Yung mga nag-test po sa drugs, suspendido po kagad. Yung positibo? Yung positibo. Yung nagpositibo, na-test na nagpositibo. Marami po ito, mahigit 100. Marami po talaga. At marami ding mga isususpinde dahil dun sa reckless driving. Alam niyo, first time po in the history ng LTO na ganito kabigat na penalty ang i-impose natin sa ating mga driver. Lalo na po yung mga yung mga public utility drivers natin. Kasi kapag ikaw ay kapag ikaw ay nagkakarga ng pasahero, napakalaki po ng responsibilidad mo. Kasi kargado mo ang buhay ng mga sinasakay mo. Kaya hindi po tayo papayag na magbabiolate sila. At pribilehiyo po itong... Pag-suspension, ilang buwan na hindi sila makakapaghanap buhay? Mamaya po, i-announce po ni LTO Chief. Kasi iba yung revocation di ba? Meron pong isususpend, pero meron din pong i-revoke. I-revoke, hindi na siya makakapagpaneho? May period po yan. Pwede nilang i-apila, pero kagaya nga na sinabi mo, Igan, napakahirap pong mawagan ng trabaho ngayon. At mahirap mawagan ng kabuhayan. Pero pasensyahan po tayo. Dahil sa mga ginawa nila, disiplina po yan. At kagaya na sinabi ko, may kargado kang pasahero. Hindi lang buhay mo ang buhay ng ibang tao. Yung kumpanya naman ng bus sa sangkot sa karambola sa NLEX, Valenzuela, Kamakailan, bukod sa suspension, ano pa mga parusa nakaabang dyan? Yung mga reckless driving? Ongoing po yung proseso ng LTFRB. Pero habang may proseso, suspended po sila, hindi po sila makakabiyahe. Kasama na rin dito, nag-show cause order na rin kami sa 25 bus companies na nakita namin nag-ooperate ng mga hindi magandang terminal ng bus. Yung mga substandard na terminal na nakita po natin nung Holy Week. Pinashow cause din po natin yan at pinapatawag po natin yung 25 bus companies na yan. Ito bang nagsulputang terminal sa EDSA, nagdudulot ng traffic? May review ba yan? Kasama po yan sa mga review natin.
Eto, may isa pang malaking proyekto. Kailan po matatapos ang MRT-7? Yan po, napakaganda. Nung kahapon po, nagpirmahan na po ang San Miguel at ang Korea Rail, KORAIL, KORAIL. ng kanilang operations agreement. Ibig sabihin Okay. po, tutulong po ang Korea sa pagpapatakbo ng MRT-7. No? Napakagandang balita po nito. At nag-witness po ang DOTR. At nagpapasalamat po tayo kay Mr. Ramon Ang at San Miguel kasi mukha pong malapit na pong matapos finally ang MRT-7. At tingin ko po, kampante po tayo na sa loob ng termino po ni Pangulong Bongbong Marcos. Tumatakbo na po Tatakbo na yan. Yung muling pagpapareview sa PUV Modernization Program, may posibilidad bang mabigyan ulit ng prangkisa yung mga traditional jeepney natin? Hindi ko po masasabi yung detalye, no? Okay. Pero kasama po sa... Nag-uusap na. Kasama po sa gagawin ng review committee, tignan kung paano po ba maibabalik naman natin yung mga nasaraduhan nung Abril nung nakaraang taon. Okay. Kasi nga, habang inaayos natin itong mga problema, na napakaraming problema, Igan, no, dito sa ating PUV modernization, baka naman, may paraan para naman mabigyan ng opportunity na sumali pa rin, no, ang mga nasaraduhan nung Abril, no, dito sa PUV modernization natin. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating PUV modernization. Pero kailangan lang natin talagang ayusin ang tama. Okay. Sana virus ka, mahawa yung ibang cabinet members Hindi naman. sa kasipagan mo, ha? Marami naman pong masisipag na So, na after ng makasama interview, tayo. diretso ka na LTO. Opo. Salamat opo. dun sa iyong binigay na impormasyon sa suspension ng license at maraming salamat. DOTR Secretary Vince Dizon. Ingat, God bless, ha? God bless po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.